Sec, ano ho ba ang nag-udyok sa inyo para maglabas kayo nung panahon ninyo sa DOE ng Department Circular na ito? Para sa ganun po, para malaman ng publiko, ano po ang komposisyon ng presyo. Kasi nagkakaroon na nga po ng issue doon na pare-pareho po yung presyo. Ano po, alam naman natin na iba't iba ang the way ang conduct ng business ng mga negosyante. So, gusto po natin malaman kasi regulated po yan, ano po yung binabayaran ng ating mga consumers. So, gusto natin, umisip tayo doon na, ito yung presyo, ano ang composition yan? Para at least alam natin kung parehas ba yan. Opo. Sir, nung panahong yon, ano po, as in, hindi pa naman wala pang pandemic, hindi pa umaabot nga ng 70 pesos per liter. If you recall kasi, during your time then, pandemic time, yan po pinakamalaking inabot, no, 70 pesos per liter ang diesel. So, nung panahong yon, ang concern lang po ninyo ay yung katanungan na marami kung paano ba ang formula sa pagpepresyo ng mga oil companies. Basically, yun lang po muna yon. Tama po, no? Gusto lang po natin malaman. Pero nung panahon po yun, 2019, may pandemic at yun na nga po, nagkaroon po ng problema doon when Aramco sa Middle East was bombed, no? Na-damage yung facilities. So nagkaroon po rin po ng disruption or potential disruption in the flow of supply. So pinapag-aralan bakit tumaas na po yung 70, ano po yung presyo na yan? Gusto nating malaman. Pero na-TRO kayo dito dati, Sec? Ano po? Na-TRO kayo? Na-TRO kayo sa hukuman, di po ba? Yes, opo. Na-TRO po kami. 3 beses kami napunta sa Korte hanggang umabot po yan sa Supreme Court. At yun na nga po, luckily, last, I think, 2024, middle of 2024, naglabas po ng desisyon ang Supreme Court at upholding our position. Na tama po yung ginagawa namin na mag-unbundle ng presyo. Opo. Nung panahon na iyon, Secretary, no, kasi nga dito po sa inyong order na ito, malinaw naman, maliban doon sa mga oil company, sa kanilang level, mag-unbundle sila, hanggang doon na sa retail, mag-unbundle sila. Nung panahong iyon, meron ba kayong pakikipag-ugnayan dito po sa mga miyembro ng institute na ito ng mga petroleum companies at meron bang lobbying na nangyari to stop you from enforcing this? Meron po kami pag-ugnayan, dialogo, usap sa association, sa individual retail companies, lahat po, nagkaroon po kami ng kwadyan. Before we even came up with the order, nakiusap pa kami noon, no? Pakita na lang natin sa publiko, malaman natin. Kasi alam naman po natin ang composition. Ano po ba yung mga composition ng presyong yan? At gusto natin pong masusi, no? Kung ito po ba ay parehas. Opo, pero nagkaroon ba ng lobbying noon to stop you from doing this? Hinakot po ito, no? Hindi talaga sila pumapayag. Wala kami power, wala kami ganyan, dinala kami sa korte to stop us. We were pushing for that. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.